Nang makarating kami sa aming lugar, ay nahiya ako kay Jacob. Alam kong hindi siya sanay sa ganitong klaseng lugar. Masikip, makipot, madaming taong nakakalat sa kalsada. May mga taong nagiinuman sa gilid at may nagchichismisan sa may gilid ng kalsada. Lahat sila'y nakatingin sa amin nang bumaba kami ng sasakyan. Ay, si Kim pala yan? Kala ko kung sinong artista? Napapahampas pa sa lamesang sabi ni Aling Wilda. Aba Kim, ayos nung kasama mo ang pogi. Walang-wala si Matthew dyan. Mukhang mapepay pati ah. Walang prenong sabi nito. Ikaw talaga Aling Wilda? Sige na po muna, mauna na po muna kami sa inyo. Pagpapaalam ko sa kanya. Namumulan na ako sa hiya kay Jacob. Love, it's okay. Huwag ka mahiya. Pulang-pula ka na. Okay lang ako. Ayos nga mga tao dito sa community nyo. Kilalang isa't isa. Anas naman ni Jacob na mukha naman tagang natutuwa sa mga tao sa paligid. Humalik pa siya sa aking ulo. Alam ko nakita ng mga chismosong kapitbahay namin ang bawat kilos namin. Bukas, kami na naman paniguradong tampulan ng usapan sa aming lugar. Hindi ko na lang sila papansinin. Total, ilang araw lang naman kami dito sa Pinas at aalis na din kami. Malamig ang pagsalubong sa amin ni Mama at Papa na hindi man lang nila kami pinaghanda na makakain. Hindi din sila umalis sa kanilang pagkakaupo sa harap ng telebisyon. Patuloy silang nanonood kahit pa isa-isa na namin pinapasok ang maleta na dala namin. Love, pasensya ka na sa kanila. Hanggang ngayon hindi pa rin kami okay nila Mama. Kaya nga ayaw kitang isama. Pabulong kong sabi kay Jacob. Gusto mo mag-check-in tayo sa hotel na kinuha natin? Ma, Pa, andito na po sila ate. Pagtawag pa ni Gabriel kay Mama. Tumayo si Papa at nagpaalam muna magpapahinga nang matapos ako magmano. Hindi to umiimik at parang walang nakitang ibang tao na kasama ko. Nang magmamano na ako kay Mama, ay nagsimula ng kanyang bibig sa pananermon. Aba naman Kim, talagang nagsama ka na lalaki dito sa bahay? Hindi mo na inisip ang sasabihin sa atin ng mga kapitbahay. Sigurado akong tampulan naman tayo ng chismis sa mga yan. Walang prenong pagsasalita ni Mama. Kinapitan ni Jacob ang kamay kong nanginginig sa galit at hiya sa kanya. Bumulong lang siya sa akin. It's okay love, don't be bothered. Anas niya sa akin. Saan mo ba napulot ng lalaki yan? Baka mamaya ikaw pa magpakain dyan. Diyos ko naman Kim, kung sumuksyon ka talaga. Magkakaroon pa kami ng kahati sa papadala mo sa amin. Hindi ka na naawa talaga sa amin? Dagdag pang sabi ni Mama. Sa isip ko, lahat ng ginawa sa akin ni Nicole, pati ng pagsasabuatan nila ay wala silang narinig sa akin. Kahit na sobrang sakit na kahiyan ang dinulot nun sa akin. Nanahimik ako at pinabayaan lang sila sa kanilang mga ginawa. Pero dahil walang tigil na pagsasalita ni Mama na hindi maganda, ay hindi na ako nakapagtimpi, kaya nagsalita na ako. Ma, pwede ba? Kailan po ba kayo binigyan ng kahihiyan? Huwag naman po sa harap ng bisita natin. Konting respeto naman po. Sagot ko pa sa kanya. Aba, talaga naman ano? Nakapamewang na sita sa akin ni Mama. Aber, sige nga sabihin mo sa akin. Sino ba yung lalaking yan? At anong pakinabang niya sa buhay natin? Hindi mo gaya ng kapatid mong si Nicole. Tingnan mo gaganda ng mga pinupost sa FB niya. Samantalang ikaw, wala mo lang kadating-dating ang mga post mo. Pagmamayabang pa ni Mama sa akin. Ma naman, please, wag mo na ngayon. Sabi ko pa kay Mama. Hindi ko sinagot ang mga tanong niya dahil alam kong paglalaman niya kung sino si Jacob ay hindi mahihiya ang mga to na lapitan ng aking asawa. Sino nga yung lalaking yan? Masisiraan ako ng bait sa'yo? Aba, ang tanga-tanga mo taga. Ang ganda na ng buhay mo sa kamay ni Jay. Pinakawalan mo pa? Hay naku Kim, ubod ka ng katangahang bata ka. Sarcastic ang sabi pa ni Mama. Ipapaalala ko lang sa'yo yung tuition ng pamangkin mo. Huwag mo kalimutan sa isang linggo na yon. Installment na nga lang, hindi mo pa mabayad-bayadan? Matapang na sabi niya sa akin. Oh, bakit niyo ako pinandidilatan ng mata Kim? Gabriel, mas okay na ngayon na marinig na lalaking to. Madaming obligasyon tong si Kim sa pamilya natin. Kaya kung magiging palamunin lang din siya, ay wag na siyang pumasok sa buhay ng kapatid mo. Dagdag pa nito. Akala ko po ba Mama ayos ang buhay ni Nicole?
Hindi ba seaman ng asawa niya? At may sarili din siyang trabaho sa Manila. Hindi na nga siya nangungupahan pati kondo ko pinalayas yun ng nakatira. At siniko ng pinatira niyo nang walang paalam sa akin. Bakit hindi siyang hingan yun ng pang-tuition ng anak niya? Hindi ko obligasyon na lahat isagutin ko. Sagot ko kay Mama. Nakakapit naman sa mga kamay ko si Jacob. Pinipigilan niya akong sumagot sa aking magulang. Simple lang ang suot na damit ni Jacob. Naka-jogger pants lang siya at simpleng puting t-shirt. Hindi kilala ni Mama ang brand ng suot ni Jacob, kaya akala niya ay simpleng tao lang to. Hindi din makaimik si Gabriel dahil kilala niya si Mama. Hindi to lalo titigil. Asus Kim, ang sabihin mo madamot ka lang talaga. Masyado ka makasarili. Kung ganyan ka ng ganyan, gagabaan ka. Honest pa nito. Jacob POV. Ngayon inaintindihan ko na si Kim kung bakit gano'n na lang ang pagtuto niya sa akin pagsama sa pag-uwi dito sa Pilipinas. Nababalaan na din naman niya ako sa kung gaano kasakit magsalita ang kanyang ina, pero hindi ko inaasahan na kaya nitong ibabang pagkatao ng kanyang anak na walang ginawa, kundi suportahan na kanilang buong buhay ng ganong kadali. Saksi ako kung paano nagsisikap si Kim sa buhay para lang may ipangtusto sa pamilya niya. Gayon din para may mapatunayan siya sa kanyang pangarap sa buhay na walang tulong na kahit na anong sino man. Kahit pa mula sa akin. Pasensya na po kung mangingaalam ako. Ipapakilala ko lang po sarili ko. Pagputol ko sa kanila, nalaki ang mata ni Kim sa akin. Panay ang kanyang pagsenya sa akin. Alam kong napag-usapan na namin ni Kim ang pagtatago sa tunay kong katauhan. Pero hindi ko maaatim na sobra kumalitin nila ang aking asawa. Hindi na kailangan, Jacob. Aalis na lang tayo. Gusto ko na din magpahinga muna. Masakit ang ulo ko sa haba ng biyahe natin. Nagdadahilan ni Kim sa akin. Kilala kong asawa ko. Ayaw lang niyang sabihin ko sa mga magulang niya kung sino talaga ako. Pero hindi na tamang pamamaliit ng kanyang ina sa kanya. Gayong ang kapatid niya ang may malaking kasalanang nagawa sa kanya. Ma'am, with all due respect po, ako po si Jacob Salvador, legal husband ni Kim. Isa po akong businessman at isa sa may mga may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Kim sa Kuwait. Kung pamilyar po kayo sa Salvador Group of Company, pagmamay-ari ko po yon. Isa pang kumpanyang itatayo namin sa Italy ay pamumunuan ng aking asawa. Hanga po ako sa kasipagan ng inyong anak at ang dedikasyon niya para mapaganda ang buhay ng inyong pamilya. Kahit ilang beses ko na siyang pigilang huminto sa pagtatrabaho, ay ayaw niyang gawin dahil gusto niyang paghirapan ng bawat sentimong ipapadala sa inyo. At tungkol naman po sa estado ng aking buhay, wag po kayo mag-alala dahil kahit habang buhay na hindi magtrabaho ang aking asawa, ay kayang-kaya ko siyang buhayin at ibigay ang kanyang pangangailangan at luho. Ganun din po para sa pamilya niyo. Hindi naman po ata tamang hinuhusgahan natin siya na ganun-ganun na lang. Mahal ko po ang anak niyo at handa ko siyang protektahan sa kahit na sino pang mananakit sa kanya. Kaya kung hindi niyo po mamasamain, mauuna na po kami. Babalik na lang po kami bukas. Mukhang hindi ata magandang timing na pagdating namin ngayong araw. Baka po pare-pares lang tayong pagod. Inabot ko ang isang paper bag sa mama ni Kim. Ito po, para po sa inyo. Sana po magustuhan nyo. Nakita kong nagbago ang mood na mukha ng mama ni Kim nang iabot ko ang paper bag ng Elvis sa kanya. Sige na po ma, babalik na lang po kami. Kahit na naiiyak sa inyo si Kim, ay magalang pa rin to sa kanyang mga magulang. Nakakabilib ang aking asawa. Tumalikod na kami at umalis na. Binili na namin kay Gabriel ang malatang dala namin para sa mga pasalubong ni Kim para sa pamilya niya. Gabriel POV. Putragis kang bata ka? Binatukan ako ni Mama. Bakit hindi mo kaagad kami sinabihan ng papa mo na mayaman pala yung lalaking kasama ng kapatid mo? Ngayon ko lang ginalaman na asawa na pala niya yun. Kung ano-ano pa namang masasakit na salitang sinabi ko. Visit ka talaga? Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Biglang naging concern si Mama sa iisipin ni Kuya Jacob. Alam ko ng kasunod nito. Kilala namin si Mama at Papa. Luis! Malakas na sigaw ni Mama kay Papa. Tingnan mo to, bilisan mo! Nagmamadaling bumaba si Papa na kanina ay nagpaalam na matutulog na. Ano? Nakaalis na ba sila, Kim?
Tila hayok si Papa naghihintay na mabuksan na ang maletang daladala ni ate. Oo, kanina pa. Tingnan mo to, bilisan mo. Nagmamadaling lumapit si Papa kay Mama para bigyan ang binigay ni Kuya Jacob sa kanila. Yung lalaking dinala pala ni Kim ay napakayaman. Naku, makakawala na tayo sa peseng hirap ng buhay na to. Buruin mo, siya lang naman ang may-ari ng kumpanyang pinagtatrabuhan ni Kim sa Kuwait. Akalain mga walang hiya, nakabingwit pa na malaking isda. Nagniningning ang mga mata nila Mama sa lahat ng pasalubong ni ate sa kanila. Aba, mabuti naman kung ganon. Madami-dami na din akong paghihirap sa batang yan. Puro sama ng loob inaabot natin, imbes na mapakinabangan. At saka naman para makabawi yan, siya sa ginastos natin para sa pagpapaaral sa kanya. Dagdag pa ni Papa. Galit na galit sila kay ate, samantalang kundi dahil kay ate, wala naman kami magiging panggastos dito sa bahay. Si ate lang ang nagbibigay sa kanila. Ultimo ang panggastos ni Ava ay si ate pang sumasagot. Kagaya ng inaasahan ko, nagtungo na nga kaagad si Mama sa umpukan nila Aling Melda para ibida si Kuya Jacob. Naku Melda, nakita mo yung kasama ni Kim? Oo Amelia, nakita ko. Ang gwapo at mukhang mayaman. Sagot naman ni Aling Melda. Iba talaga si Kim sa mga anak mo? Alang Amelia, mukhang jackpot din si Kim. Mahal po ang mga damit na suot niya. Saka nakita ko yung relo Rolex po yun. Milyon-milyon ang halaga nun kaya totoo yun. Sabat naman ni Jackie. Ikaw talaga Jackie, napaka-chismosa mo. Pati ba naman yung relo nakita mo pa? Sabi ni Mama kay Jackie nang tumatawa. Pinagmamayabang ni Mama si Kuya Jacob. Bumaling naman siya kay Aling Melda. Mayaman talaga yon. Asawa na ni Kim yung lalaking yon. Siya lang naman ang may-ari ng Salvador Corporation at may-ari ng kumpanyang pinagtatrabuhan ni Kim sa Kuwait. O diba? Nakaswerte si Kim. Sabi naman ni Mama sa kanila. Naku, Aling Amelia, talaga ba? Naku, alam mo bang gustong-gusto ko pang makapasok dyan? Baka naman pwede niyo akong ilakad kay Kim para sabihan niyang asawa niyang ipasok ako sa kumpanya na yon. Nanginginang ang mga mata ni Jackie sa pagkakasabi sa akin. Huwag ka mag-alala Jackie, akong bahala sa'yo. Mayabang na sagot ni Mama. Naku Amelia, noon ko pa naman sinasabi sa'yo na yung si Kim ang mag-aangat sa inyo sa hirap. Masipag na bata, mabait, at higit sa lahat, mapagmahal sa pamilya. Tingnan mo nga, kahit gaano katinding ginawa niya si Nicole sa kanya, iniintindi pa rin niyang pamangkin niya. Siya pa nakapagtapos dyan kay Gabriel. Ikaw na din nagsasabi na malaking pinadadala niya buwan-buwan sa inyo. Ewan ko ba sa'yo? Bakit ganyan kung itrato mo yung anak si Kim? Mula nung iuwi mo batang yan dito sa lugar natin, ganyan ang trato mo sa batang yan. Matabil na sabi ni Aling Melda. Naguluhan akong bigla sa sinabi ni Aling Melda. Hindi naman nakapagtiis at nagtanong na ako. Ano pong ibig niyo sabihin, Aling Melda? Tanong ko. Ay, hindi niyo ba alam? Tanong naman niya sa akin. Hoy Melda, yung bibig mo, isara-sara mo. Napakadaldal mo talaga. Mahigpit na pagpiit ni Mama kay Aling Melda. Ano ba yun, Ma? Tanong ko pa sa kanya. Mabuti na lamang at hindi kayang pigilan ni Aling Melda ang kanyang sarili. Naku Gabriel, paano sa kalandian ng nanay mo? Aba, imbis sa trabaho, lalaki ang nakita sa Saudi. Umuwi yan bit-bit-bit-bit ang ate mo. Mabait pa nga ang papa mo, tinanggap niya pa rin ang mama mo, kahit ng puro kagagahan ang pinagagawa sa buhay sa abroad. Hindi nga namin alam na nagbuntis pala yung mama mo, kaya nga naging tampulan niyang chismis dati dito sa lugar natin. Aba, mariin pang itinatanggi ng mama mo na anak niyang ate mo. Eh siya may daladala sa bata, di ba baliw? Dire-diretsyong sabi ni Aling Bilda. Visit ka taga Milda, hindi mo maisarado yung bibig mo? Aba, nagsasabi lang naman ako ng totoo. Ay ewan sa'yo, siya maiwan ko na kayo at tinamaan ni naman kayo ng inggit sa katawan. Che? Inis at tumalikod si Mama. Nahihibang ka na taga Amelia, nangaaway ka na naman. Bulyaw pa ni Aling Melda kay Mama. Madami pa ako nais itanong kay Aling Melda, pero nagdahilan na siya sa akin. Ayaw na niya magbigay ng iba pang impormasyon tungkol sa sinabi niya kay ate. Kaya naman umuwi din ako sa bahay. Nicole POV.
Nabalitaan ko kay mama at papa ang tungkol sa pagdating ni Kim sa aming bahay. Nabanggit nila sa akin ang tungkol sa lalaking kasama ni Kim. Mayaman daw to, gwapo at matipuno. Dahil sa naintriga ko sa mga sinasabi nila mama, ay nagmadali akong umuwi sa amin dahil babalik daw to kinabukasan. Nagdala ko ng ilang pasalubong para sa aking anak. Lingid sa kalaman nilang lahat. Magmula nung sumampas sa barko si Matthew, ay hindi pa siya nagpapadala sa akin kahit na taon ang nakalipas. Nagkakausap naman kami. Naiintindihan ko din ang sitwasyon niya dahil madami din siyang binabayarang mga utang. Hindi ko lang maintindihan bakit hindi pa din to natatapos hanggang ngayon. Gayong malaki naman ang kanyang sahod. Kaya naman ginagawan ko na lang ng paraan na kahit papaano makapagpadala ko para kay Ava. Hindi ko naman masabi kila mama ang totoong estado namin ni Matthew dahil masyadong mataas ang tingin nila dito. Hindi din nila alam hanggang ngayon na na-terminate ako sa dating pinagtatrabahuhan ko. Hindi ko naman din inaasahan na mataas palang kompetisyon dito sa Manila. Kaya nahirapan ako makahanap ng trabaho sa opisina kahit pa ako'y nakapagtapos. Ayoko naman magtrabaho sa mga mall o factory dahil maliit lang ang kita. Hindi to sasapat para kila mama. Kaya naman nang ayain ko na si Margaret na maging entertainer ng isang club dito sa Makati, ay tinanggap ko kaagad. Nakita ko kasi sa kanya kung gaano kalaking kinikita niya sa isang buwan. Bukod sa sahod niya sa tip pa lang ay panalo na to. Kaya naman na makapagsimula na ako, lahat ng kinikita ko sa pagtatrabaho ay pinapadala ko sa kanila. Hinihintay ko na lang ang mga extra na ibibigay sa akin ng mga customer ko. Kaya panay ang post ko na magaganda para hindi makahalata sila mama sa totoong nangyayari sa akin dito sa Manila. Kim POV. Pagdating namin sa hotel room, ay tila nawala ang aking gana. Napansin naman kaagad to ng aking asawa. Mabagal kong tinutulak ang mga maleta papasok. Bagsak ang aking balikat at lutang ang aking isip sa nangyari kanina. Bumabalik pa rin sa aking isipan ng paulit-ulit ang ginawa nila mama kanina. Lumapit sa akin si Jacob pagkapasok niya sa malaki naming maleta. Hinawakan niya ang aking dalawang kamay at nakaharap sa aking sinabi, "Love, it's okay. Cheer up. Diba nandito tayo para dumalo sa graduation ni Gabriel? Hayaan mo na lang ang parents mo. Besides, ilang araw lang tayo dito. Tiisin mo na lang." "I know, love. Medyo kakaiba magsalita sa'yo. Pero huwag mong hayaan na sirain nilang bakasyon natin. Diba? Ilang taong ka na ding nakauwi. At alam kong gustong-gusto mo dito. Mag-enjoy tayo. Let's chill." Malambing na sabi sa akin ni Jacob. Napangiti naman ako sa sinabi ng aking asawa. Sa totoo lang, immune na ako sa sakit na magsalita ni mama. Pero hindi ko lang maatim na pagsalitaan ako ng mga to sa harapan ng aking asawa. Isang bagay na hindi nagawa sa akin ng mami ni Jacob. Sa mga ito, ramdam ko ang pagmamahal ng isang magulang sa kanyang anak. Plano din namin makipagkita kila Mami Samantha dahil nagmamadali ang mga tong umuwi ng Pinas dahil sa urgent call si Daddy. "Thank you, love, sa pagiging maunawain. Napakaswerte ko talaga sa'yo." Tugon ko sa aking asawa. "Basta, lagi lang ako nasa tabi mo. Huwag ka mag-alala, hindi kita pababayaan. Nandito lang naman ako palagi sa tabi mo." Ana si Jacob sa akin. "Thank you, love." Humalik ako sa mga labi niya. Dahil sa pagod namin sa aming biyahe, ay nakatulog din kami kaagad pagkatapos naming maligo. Ang bilis na lumipas ng oras. Parang kakapikit ko pa lang ngayon ay sumisilip na liwanag mula sa tirik na sikat ng araw. Iniinat ko ang aking mga kamay at paa, sabay baling ng tingin sa aking asawa. Ang sarap niyang pagmasdan habang natutulog. Napakaswerte talaga. Sa dinami-dami ng babaeng umaaligid kay Jacob, ay ako ang napili niya. Napakagwapo nito habang payapang natutulog. Ang tangos ng kanyang ilong, ang lalambot ng kanyang mga labi, napakakinis ng kanyang muka, halatang alagang-alaga. "God, thank you for giving Jacob to me." Bulong ko sa aking sarili. Nagulat naman ako sa biglang pagmulat ng kanyang mata habang pinagmamasdan ko siyang natutulog. Bigla din niya akong hinapit ng yakap. "Gusto mo bang pinapanood mo?" Mariin pa tong humalik sa akin. "Kanina ka pagising?"
Napapangiti at maharot na tanong ko sa kanya. Malakas na humalakhak si Jacob. Napakalaki ng boses nito. Lalaking lalaki. At talaga namang sa paraan ng pagsasalita niya ay mahalata mong mayaman to. Oo love, ayoko kasing sirain ang pagbumuni-muni mo habang pinagmamasdan mo lalaking bumihag sa iyong puso. Pangaasar niyang sabi. Napahampas naman ako sa kanyang dibdib. Totoo naman. Sige love, maghanda na tayo. Mag-breakfast na muna tayo bago tayo pumunta kina mama para dumiretso na tayo mamayang dinner sa bahay nila mommy. Kagabi pa nag-chat sa akin sila mommy. Maghahanda daw siya ng pagkain para sa atin. Sagot ko naman sa kanya. Really? Napapakunot ang noong tanong ni Jacob sa akin. Hindi na ako minamessage ni mommy Huwag ka na magselos love. Ako na ngayon ang anak nila mommy. Pangaasar ko pa kay Jacob. Ramdam ko nga love. Sige na, magpe-prepare na tayo. Kasi kapag tumagal pa tayo kahit 1 minuto, hindi na ako makakapagpigil sa'yo. Nang aakit na sabi niya sa akin. Naku, halika na love, tumayo na tayo. Madami pa tayong gagawin ngayong araw. Oo nga pala, nag-message akin si Mabel. Pumayag daw yung partner niya na mag-transfer sila sa Italy. I-forward ko sa iyo mamaya yung mga documents sila para masimulan ng process ng kanilang visa. Saad ko pa sa kanya. Okay love, kuhanin na din natin ang documents si Gabriel para maisabay ko na pagpapaayos kay Andrea. Sagot naman ni Jacob. Nang matapos kaming kumain ng aming almusal, ay nagtungo na kami sa aming bahay. Pagpasok namin sa pintuan, ay sinalubong kami kaagad ng aking pamangkin. Hello Tita Grand, how are you po? Yumakap to sa akin at nagpakarga. Aba, bigger ng baby Ava namin Ito si Tito Jacob mo, asawa ng tita ganda mo. Pagpapakilala ko kay Jacob. Hi Ava, mas maganda ka pala sa personal? Ngiti-ngiti naman si Ava sa sinabi ni Jacob. Tita ganda, ang pogi naman po ng asawa nyo, saka ang bango-bango po niya. Bulong niya sa akin na akala mo hindi naririnig ni Jacob ang kanyang sinasabi. Ikaw talagang bata ka? Pakis nga ang tita ganda sa'yo. Pinupog ko to ng halik. Ava! Biglang sigaw ng boses ng isang babae mula sa aming likuran. Kilalang kilala ko nagmamay-ari ng boses nito. Ibinaba ko si Ava at lumingon kaming sabay ni Jacob dito. Oh, hi Kim! Nakangisim bati ni Nicole sa akin.